Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po yung isi-share ko sa inyo. May napanood kasi ako na humanga ako dito sa pamilyang to. Kasi sa simpleng pamumuhay, simpleng diskarte, magaan ang buhay. So sino po sila? Ito po nakatila sila sa isang isla. Yung kanyang asawa ay isang banyaga, foreigner po. Pero ayon sa kanya, ito ang ating kababayan, ang kanyang pangalan ay si Mariel. So yung kanyang channel, Mariel Lasing. Yun po. Bago sila umuwi ng Pilipinas, nung nandun sila sa labas, doon sa lugar ng kanyang mister, wala rin silang bahay. Sila yung, di ba uso yung tiny house? Yung mga nagtatravel lang ng mga truck, doon sila nakatira. So, nakapag-decide sila na dito na sa Pilipinas, mag for good. So, nasa isla sila ng Siargao. Nag-invest siya doon. Yung bahay nila nasa dagat. Doon ako na-amazed ba? Kasi, bihira yung ganun na makakagawa ng bahay sa dagat. Hindi ako mabubuhay sa ganun. Doon yun na lang ako itapon sa bundok. Mas kaya ko pang mamuhay pag doon ako sa bukid kisa sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Ganun yun eh. So yun, yung ginawa nito ni Mariel, gumawa sila ng yung fishing trap ba yun? Fish trap. Paikot. Mayroon siyang may bayad din yung siguro binili nila yun eh, yung area na yun. Kaya tinabihan nila para mabantayan yung mga isda doon. So pag mataas yung dagat, siyempre yung mga isda pupunta doon kasi may bakod siya, binakuran niya eh. Tapos, marami silang na-harvest na isda doon. At yun ang kanilang kinabubuhay. At mura ang kanilang mga bentahan doon sa isda. Ito nga, itong napanood ko ngayon. Natuwa ko sa kanya kasi nga sa sama ng panahon, meron siyang natanong na mangingisda, dalawa. Nasa bangka. Kinawayan niya yun, pinalapit niya, pumunta sa kanila. So, panoorin po natin. Ito po yung mga nangyari. Ay, kanina pa pala kayo ng isda? Nangingisda? Ang liliit ng kuha niyo. Payata lang ma'am, payata. Mga payata. Yan ang masarap paksiwin. Baka gusto niyo po ng meron pa ditong, ito yung kinakain namin kanina eh. Banana bread. Tay, taga dito ba talaga kayo? Taga Siargao? Oo. Saan po ba kayo nakatira? Sa Liaunan. Layaunan. Nandyan lang po guys. Pag palabas po tayo, yan po ang first na isla na makita natin pag malabas talaga tayo. So dito talaga yung area nyo. Oo. Suki, mga suki nyo dito. Maraming isda. Kain mo nga. Sabi niya sa maywa. Oya, samsahay. Sometimes may isda, sometimes wala. Oo, dito oya. Walang masyadong isda ngayon kasi low tide. Ang dagat. Nagtatago yung mga isda. Umuwi doon sa malalim na dagat. Hindi makita. Grabe. Ilang taon ka na nangingisda? 40 na. Mga 40 years na. Ito po talaga yung hanap buhay nyo. Anak mo siya? Bahay lang. Kapitbahay mo lang siya. Kain po kayo, tay. Yung maliliit. Kasi meron din kaming bungsod. Yung maliliit, hindi namin kinukuha. Hindi kinukuha kasi hindi kumakain yung asawa ko. Ay, tay, banana bread. Naku, nabasa na. Sige lang, basa na din. Kaya kami yung mana. Han, can you please come out? We have a visitor. Asawa ko po, tay. Tay si Mariel. Rudy. David. Ay, ikaw kuya? Marjon. Naku, basa na kayo. Basto kayo dito, kuya. Remember before, we saw them over there? Yes. And I called them. I thought they're collecting shell. Saang? And I'm gonna buy it. Yeah. And they come here and look at the fish. Have a look, there's fish over there, honey. Yeah. Lots of fish. Yeah. Wala ka, umulan na. Kanina umulan. Tapos nag-stop, tapos umulan na naman. What time kayo nag-start? Nag-fishing dyan? Ano naman? Mga 10 a.m. Hindi ko po kasi kayo napansin kanina. So, saan kayo nagsimula? Doon. Nag-start kayo 10 a.m. The time is around mga nearly 12. Tapos, in 1 to 2 hours, yan ang nakuha niyo.
Maliliit lang. Maliliit lang. So, what time kayo mag-stop, Tay? Alas 4. Mga 4 p.m. Honey, remember this morning? Yes. I told you we're going to the town in Del Carmen to sell some fish. Yeah, I remember. Maybe if we could give it to them instead. Kagabi pa po tukuhan namin. Grabe, umuulan guys. Kagabi pa po namin tukuha. Honey, Yeah. I'm gonna give it to them. Yeah, that's okay. Kagabi pa po namin tukuha. So, dahil nakita ko, ang liliit ng isda na kuha nyo, parang hindi kayo kikita. Ito kuya, oh. Ibibigay ko po sa inyo to lahat. Ibibigay ko po sa inyo, kayo na magbenta, sa inyo na yung pera. Ha? Thank you talaga, ma'am. Ha? Maraming isda. Hindi ba kayo nag-expect? Nag-speak na kasi, ma'am. Nice, nice. Hindi ba kayo nag-expect tayo na ibibigay ko sa inyo ang isda na yan? Oh, malipay kami na. Ha? Malipay kami na. Kuhan kami ng isda. Libre na isda? Oo. Di na kailangan panain. Pinana ko na. Hindi na panahon. Minana ko na kagabi. Oo. Sa bungsod yan, dyan. Wala na kayong makuha na isda dyan kasi pumasok na sa bungsod. Wala po ba kayong box? Wala. Baka kasi pag ilagay natin dyan sa bangka, masisira yung ano. So, ano na lang, ibigay ko sa inyo yung isda, ilagay nyo na lang yung box sa bangka nyo, tapos pag makadaan kayo ulit dito, balik nyo na lang yung box. Ha? Salamat. Salamat. Okay lang, tatay. Salamat. She's saying thank you. Nakakuhan kami sa isda. Sa isda. Isda, oo. Okay lang, tatay, oy. Deserve mo yan, tay. Okay, may mga pamilya na po ba kayo? Oo. Ay, naku, matutuwa yung pamilya nyo. Malipay na siya kung mamana mo. Mga anak. Hindi na kayo mangingisda pa kayo. Hindi na. Hindi na? Hindi na. Hindi na? Kami. oo. Diretso na sa Dito na kami sa buyer. Liaonan. Na. Diretso na sila sa buyer, guys. Hindi na sila mangingisda. So, kami honey help din. Guys, bigay ko na lang sa kanila since ang liliit ng nakuha nilang isda. Be careful lang kayo. Guys, isda na kami. May isda na kayo? Isda na kami, isda. Ma'am, ibabalik na lang po namin itong bag. Ma'am, may benta na namin ito. Okay, so guys, babalik daw sila pag may benta nila yung isda. Sige, ha. Salamat din. Be careful kayo, baka bahulugan ang bigat. Guys, grabe talaga. Ang cute ng isda na kuha nila. Very low tide, so medyo mahirap. It's okay pag high tide, mas madali. Parang ang liit pa naman ng bangka nyo. Oops. Tanggalin na to? Ako, baka mahulog yan. Talayin nyo na lang ng ito. Ingat! So yun pa mga kabayan, kikita natin na tuwan-tuwa yung dalawang kababayan natin na mga ingisda. Dahil na doon sa naibigay nila Mariel at saka yung asawa niya na halos magpuno yung isang styrofoam. Malaki yun eh. Diba? Kasi nahirapan din sila mangisda, kunti lang yung nahuli nila. Kaya binigay. Tapos sa kanila na yung benta. Ibebenta daw yun ng dalawang mangingisda. Tapos income na nila. Ang galing. So more blessings doon sa pamilya ni Mariel. Isa lang yung anak nila. Lalaki. At by the way, may nabasa pala akong comment doon. May nagtatanong, siguro hindi niya naumpisahan yung vlog nila Mariel. Kahit ako alagitnaan na eh. Unang napanood ko sila, nagtanong din ako, saan sila nagbabanyo? Ganun, di ba? Nasa sila yung bahay kasi nila nasa ilog. Nasa ilog, nasa dagat. So, nasagot yung tanong na yun. Tanong ko, nung napanood ko yung isang vlog ni Mariel na pinakita niya, mayroon silang ponduhan, mayroon silang ginawang container na pag magbabawa sila, tapos kung magsisi or mag-iihi ba, meron silang lalagyan ng dumi. At sa umaga,
isinasalin niya yon, binubuhos doon sa bahay ng nanay niya. So, nandiyan lang yung nanay niya, pupunta sila doon sa, sa Pampang. Doon nila tinatapon sa bahay sa CR ng nanay niya, ang kanilang alkansya sa Magdamag. So, yun. Sana si Kabayan, mapanood niya rin yun. Kasi kahit ako nagtatanong talaga ako, paano na sila? Paano yung pagpaligo? Kung yung mga personal na, hygiene ba? So, yun, nasagot na ni Mariel dati. Malinaw, kasi sabi nga niya, syempre, nature lover, alangan doon lang sila magbabawas, nangingisda sila, di ba? So, sanay kasi nga sila sa, sa tiny house, doon sa traveler na yung truck na bahay. Yun, kaya, napakasimpleng buhay niyang mga pamilyang to. Nasanay na rin si Kano dyan sa kanilang tirahan. Simple lang, walang kaarte-arte. Tingnan mo, walang mga gamit, talagang tulugan lang nila. Diba? So, ayun maraming salamat sa panonood. Sana tuloy-tuloy lang ang suporta. Mamaya pa ako makakagawa ng isa pang reaction kila Pinuno Ka Business. Maraming salamat po. Wala mo nang shout out. Bye-bye po. Ingat kayong lahat. To God be the glory.